Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Don Brosas. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Isa patay at isa sugatan sa insidente ng papamaril sa Bohol. 800,000 pisong halaga ng shabu nasabat mula sa high-value target sa Misamis Oriental. At PNP nananatiling naka-full alert status hanggang sa matapos ang electoral process. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Para sa ating unang balita, walang kawala sa batas ang isang lolo na nakatalang top 1 most wanted person matapos itong maaresto ng Kawayan PNP dahil sa kasong acts of lasciviousness sa Ilocos Sur. Police Corporal Joanna Marie de los Santos sa report. Arestado ang 76 anyos na lolong ito na tinaguri ang top 1 most wanted person sa ikinasang manhunt operation ng Kawayan Municipal Police Station nito lamang Martes sa barangay Don Dimas, Querubin, Kawayan, Ilocos Sur. Kinilala ni Police Captain Laika S. Bayasbas, officer in charge ng naturang istasyon ang suspect sa pangalang Silvino, isang magsasaka at residente ng barangay Pandan ng nasabing bayan. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest at haharap sa kasong lascivious conduct under Section 5 ng Republic Act 7610 o kilala sa tawag na Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may nirekomendang piyansa na 200,000 pesos. Matapos mahuli, agad na isinailalim ang suspect sa physical at medical examination sa RHU Kawayan bago tuluyang dalhin sa kustodiya ng Kawayan MPS para sa tamang disposisyon. Patuloy na paihigtingin ng PNP ang kampanya laban sa mga taong may pananagutan sa batas at mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa bansa. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal de los Santos. Samantala nasabat ang mahigit 700,000 pisong halaga ng shabu mula sa isang drug suspect sa ikinasang search warrant operation ng PNP sa Tuguegarao City. Nakatutok dyan si Police Staff Sergeant Jeff John Nabasa. Kalaboso ang isang 20 anyos na lalaki makaraang bahulihan ng malaking halaga ng illegal na droga sa ikinasang search warrant ng Tuguegarao City PNP at Provincial Intelligence Unit sa barangay Balsainis dakong alas 4 ng hapon noong ika-9 ng Mayo. Kinilala ang suspect na si alias Datu Hunad. Walang asawa, AL student at residente ng nasabing barangay. Nasamsam sa suspect ang mahigit 700,000 na halaga ng shabu
na may timbang na 100 gramo. Na-recover din sa pangangalaga ng suspect ang isang weighing scale, itim na belt bag, small clear plastic sachet at self-sealing plastic bag. Dinala sa Tugigaraw City Police Station ng suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang suspect ay naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 on Dangerous Drugs Act of 2002. Nagbabala naman ang Regional Director, PRO2 Police Brigadier General Antonio P. Maralag Jr. na hindi tumitigil ang Valley Cup sa pagtugis ng mga individual na sangkot sa iligal na droga sa likod ng pagiging abala ng kapulisan sa eleksyon 2025 ay nananatili ang PRO2 sa pagpapatupad ng batas para sa kaayusan ng rehiyon. Mula rito sa Lambak ng Cagayan, nagbabalita ang inyong PNN Correspondent, Police Staff Sergeant Jeff Janabasa, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Nabasa. Timbog ang Rank 10 Regional Most Wanted Person ng Police Regional Office 5 dahil sa kaso nitong rape sa Bulac, Camarines Sur. Ang report mula kay Police Staff Sergeant Mercolito Luvendino Jr. Arestado ang isang lalaking kabilang sa listahan ng mga Regional Most Wanted Person ng Police Regional Office 5 matapos ang matagumpay na operasyon ay sinagawa ng mga otoridad bandang alas 12:50 ng hapon sa Barangay Taisan, Bulac, Camarines Sur. Ang operasyon ay pinangunahan ng Criminal Investigation and Detection Group, Camarines Sur Provincial Field Unit katuwang ang Bulac, Camarines Sur. Matagumpay nilang naaresto ang suspect batay sa mga pinalabas ng warrant of arrest ng korte kaugnay ng mga kasong rape at paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang operasyon ay bahagi ng pinigting na kampanya ng PNP laban sa mga individual na may kinakaharap na mabibigat na kaso at matagal nang nakatakas sa kamay ng batas. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng CIDG Camarines Sur PFU para sa kakulang disposisyon ng kanyang mga kaso. Patuloy na nanawagan ang PNP Bicol sa publiko na makipagtulungan at magsumbong ng impormasyon upang mahuli pa ang iba pang wanted persons sa rehiyon. Mula po dito sa Legazpi City, Albay, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mercolito P. Luvendino Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Luvendino Jr. Isang lalaking wanted sa paglabag sa Republic Act 8484 o mas kilala bilang Access Devices Act of 1998 ang arestado sa Quezon City. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Mika May Bahiwag. Naaresto ng mga operatiba ng Police Station 14 ng Quezon City Police District ang isang wanted person na kinilalang si alias Jason, 39 anyos at residente ng Barangay Silangan, Dakong 314 ng madaling araw sa istasyon mismo ng Station 14 sa San Simon, Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Inihain ang warrant of arrest laban kay alias Jason para sa paglabag sa Access Devices Regulation Act of 1998 o Republic Act 8484, amended by Republic Act 11449 ng RTC Branch 6, Upper Cagayan na may inirekomendang piyansa na 84,000 pesos. Pinangunahan ang nasabing operasyon ni Police Lieutenant Bronson Sagot kasama ang warrant operatives ng Police Station 14. Matapos ang pagkakaaresto, dinala ang akusado sa Quezon City General Hospital para sa medical exam at isinalang sa dokumentasyon at para sa formal na disposisyon. Mula dito sa Arpicado NCR, ako po ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Mika May Bahiwag, alagad ng batas. Maraming salamat, Patrolwoman Bahiwag. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Nasa kote ang dalawang lalaki sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Arevalo, Iloilo City matapos mahulihan ng mahigit 400,000 pisong halaga ng shabu. Magbabalita dyan si Patrolwoman Ledeline Bansagon.
ang naaresto sa sinagawang bypass operation ng Iloilo City Drug Enforcement Unit sa Barangay Santo Niño Norte, Arevalo noong Mayo 12 taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Ryan Chris Inot, officer in charge ng City Drug Enforcement Unit, ang mga suspect sa alias na Rodel na siyang pangunahing target ng operasyon at alias Norberto, isang lalaki na aktuhang bumibili ng iligal na droga sa lugar. Ayon kay Police Captain Inot, si Rodel ay tunuring na high-value drug personality at kilalang source ng iligal na droga sa kanilang barangay. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska mula sa kanya ang tinatayang 65 na gramo ng hinilaang shabu na may halagang 442,000 pesos sa merkado. Samantala, naaresto rin si alias Norberto matapos itong mahuling bumibili ng illegal na droga kay Rodel. Bagamat hindi pangunahing target ng operasyon, nahuli ito sa aktong transaksyon kaya't agad na dinakip ng mga otoridad at itinuring si Norberto bilang isang street-level drug personality. Patuloy na ang iniimbestigahan ng mga otoridad ang lawak ng operasyon ng nasabing grupo at ang posibleng ugnayan ni Rodel sa mas malawak na drug network sa labas ng Iloilo City. Ang mga sospek ay kasalukuyang nasa kustudiyan ng pulisya at nakatakdang sasampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito ay isang patunay ng dedikasyon ng ating kapulisan na kahit sa gitna ng eleksyon, patuloy nilang pinapatupad ang kanilang tungkulin upang mapanatiling kaayusan at masugpo ang paglaganap ng iligal na droga sa ating mga komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patroluman Nedeline Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patroluman Bansagon. Patay ang isang lalaki at sugatan naman ang isa pa matapos ang isang insidente ng pamamaril habang nasa gitna ng inuman sa bayan ng Tubigon, Bohol. Nakibalita dyan si Patroluman Flora May Asares. At isang sugatan sa isang insidente ng pamamaril na naganap sa barangay Giwa ng Tubigon, Bohol noong Mayo 12 ng taong kasalukuyan, bandang alas 8:30 ng gabi. Ayon kay Police Major Neon Francis B. Alvarez, hepe ng Tubigon Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office, agad silang rumisponde sa insidente kasama ang Quick Reaction Team ng Visayas Army Training Group. Batay sa inisyal na investigasyon, nag-iinuman umano sa bakanting lote sa tabi ng bahay ng isang mayoral candidate ang mga taga-suporta, kabilang sina Bernard, 42 anyos, Sugatan, at Dodong, nasawi. Base po sa aming investigasyon, ito ay hindi isang election-related incident. Meron po kaming nakuhang witness na nakasaksi ng pangyayari at makapagpapatunay sa identity ng suspect. Ang kapulisan ng Tubigon ay ginagawa ang lahat para maresolba ang kasong ito sa lalong madaling panahon. Naunawaan namin ang pangamba at pag-alala ng ating mga kababayan kaugnay sa insidenteng ito. Lahat ng kinakailangang hakbang ay ginagawa na po ng kapulisan upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang karagdagang kaguluhan sa komunidad. Kami ay taos-pusong nananawagan sa lahat na manatiling kalmado at hayaang isagawa ng mga otoridad ang masusi at patas na investigasyon. Hinihikayat din namin ang publiko na iwasan ang pagkalat ng mga hindi kumpirmadong impormasyon o chismis sa social media sapagkat maaari itong makaapekto sa aming operasyon. Agad na bang nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad para tugisin ang tumakas na suspect. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente bilang bahagi ng kampanya ng mga kapulisan na masiguro ang kapayapaan at kaayusan lalo na ngayong panahon ng halalan. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patroluman Asares. At narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Tiklo ang isang high-value target ng Misamis Oriental PNP matapos mahulihan ng mahigit 800,000 pisong halaga ng shabu sa isinagawang bypass operation sa Zone 7, Barangay Bara Opol, Misamis Oriental. Patrolwoman Rhea May Sanchez, ibalita mo. Arestado ang isang high-value individual sa isinagawang bypass operation ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group sa Zone 7, Barangay Bara, Opol, Misamis Oriental nitong Mayo 10 taong kasalukuyan. Ayon kay Police Brigadier General Jason C. Guzman, kinilala niya ang suspect na si alias Bunso, 29 anyos,
isang driver at residente ng barangay Mahayahay, Iligan City. Na-recover sa suspect ang 15 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na aabot sa 127 grams at may standard drug price na 863,600 pesos. With regard naman dito sa ating droga, pag-upo pa lang natin, alam naman natin na tuloy-tuloy ang ating kampanya dito sa illegal na droga. Ayaw natin na mamayagpag ang illegal na droga dito sa Region 10. Kaya nga napakarami ng ating nahuli. So tuloy-tuloy ang ating kampanya at talagang we're trying to give all our efforts. We're trying to get the support of our other local government units and agencies na talagang i-address natin itong droga. So again, papasalamat kami sa ating community sa pagsuporta sa atin. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Riami Sanchez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sanchez, sa patuloy na pagpapaigting ng kampanya kontra illegal na droga, kalaboso ang nakatalang top 10 city-level high-value individual sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Davao City. Tinutukan niyan ni Patrolwoman Bernamay Lapus. Ang isang drug personality matapos isinagawa ang bypass operation ng Maa Police Station sa Purok 26, Padaman, Riverside, Barangay Maa, Davao City nito lamang Mayo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Philip Dave E. Udin, officer in charge ng Maa Police Station, ang suspect na si alias Brian, 34 anyos, isang barker, na residente sa Purok G's, Rojas Boulevard, Davao City, na tinaguri ang top 10 city-level high-value individual sa nasabing lugar. Na-recover mula sa suspect ang 2 pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 48,000 pesos at bypass money na ginamit sa operasyon. Samantala, ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Maa Police Station para dumaan sa tamang disposisyon at karagdagang investigasyon kaugnay sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, patuloy naman ang Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Police Brigadier General Leon Victor 07 na sugpuin ang anumang iligal na mga gawain para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Bernamay Lapus, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lapus. Nananatiling naka-full alert status ang Police Regional Office 12 upang matiyak ang seguridad at kaayusan sa rehiyon habang nagpapatuloy ang canvassing at proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa katatapos lamang na 2025 national and local elections. Patrolman Nerwin J. Medellin sa report. Sa kabila ng pagtatapos ng botohan, nananatiling naka-alerto ang buong puwersa ng Police Regional Office 12. Patuloy ang mga deployment ng mga personnel sa iba't ibang bahagi ng rehiyon upang tiyaking ligtas, mapayapa at maayos ang pagdaraos ng post-election activities, kabilang na ang mga pagbibilang ng boto at proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa halalan 2025. Ayon sa pamunuan ng PRO 12, hindi pa tapos ang trabaho ng pulisya, mananatiling visible at handa ang kapulisan hanggang sa opisyal na matapos ang buong proseso ng halalan bilang pagtupad sa kanilang tungkulin na tiyakin ng isang ligtas, malinis at maayos na eleksyon para sa lahat. Mula dito sa Reyong 12, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Nerwin J. Medellin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya sa pamumuno ng aming direktor na si Police Brigadier General Marvin Joe Saro, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Don Brosas. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.